Amen. Napakaganda nung kanyang testimony. Ako minsan parang ang Panginoon talaga He works in a mysterious way, no? Minsan parang down na tayo, na para bang kumbaga sa chess ay checkmate na, pero ang Panginoon ay gumagawa pa rin ng kaparaanan para makapagpatuloy tayo and then ma-appreciate din natin yung kanyang presensya at yung kanyang pagkilos sa ating buhay. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng ang salita ng Panginoon mula dito sa Matthew chapter 4, verse 1 hanggang sa verse 11, na kung saan yung ating pinaka-key text nga ay yung sa verse 4 na it is written, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sa hapong ito ay tatalakayin natin yung tinatawag na standing firm on truth. Basahin po natin yung kanyang salita. Pwedeng tayo po tayong lahat para sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Nababasa niyo po ba? Okay. Basahin po natin ng salitan. Basahin ko yung verse 1. Basahin niyo naman yung verse 2. Salitan tayo, okay? Hanggang matapos natin. Verse 1, sabi dito, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil." Verse 2, verse 3, "The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.'" Verse 4, verse 5, "Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple." Verse 6, verse 7, Jesus answered him, "It is also written, 'Do not put the Lord your God to the test.'" Verse 8, verse 9, "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Verse 10, verse 11, "Then the devil left him and the angels came and attended him." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manandaling manalangin. Muli, dakilang Diyos, sa hapong ito, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo mula sa aming mga awitin na inihandog. Tunay nga na karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang awitan, Panginoon, dahil sa mga gandang bagay, mabubuting bagay na ginawa mo sa amin. Even, Panginoon, yung pagtutuwid, yung pagsasaway mo sa amin. Maraming salamat. Dahil dito, Panginoon, kami patuloy na natututo, patuloy ding manatili sa inyong kaparaanan. Dakilang Diyos, sa gabing ito, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyong kalooban, patnubayan at pangunahan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa. Banal na Espiritu, ipaunawa niyo sa amin ang iyong mensahe sa gabing ito. How we can stand firm on truth. Sa iyo po ang papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Standing firm on truth. A strong life is built on strong foundation. Sabi dito, truth is not relative. Ibig sabihin na kahit magpabago-bago yung mga pangyayari, ang katotohanan ay nananatiling totoo. Ang katotohanan ay hindi siya nagdedepende sa aking view, hindi rin siya nagdedepende sa inyong view. Ang katotohanan ay naka-anchor, no?
sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang banal na salita o sa scripture. Yung kanyang banal na salita, sabi sa 2 Timothy 3:16, ito ay maaasahan natin, magagamit natin sa pagtutuwid, sa pagtuturo, sa pamumuhay, sa isang maayos na buhay, sabi doon. Magagamit natin yon. So, sa hapong ito, titingnan natin paano ba tayo mananatili sa katotohanan. So, what is truth? Sabi ni Wikipedia, siya kasi yung malapit, kaya siya yung napagtanungan ko. Sabi dyan, truth is the conformity of beliefs, statements, or knowledge to reality, fact or actuality. It represents an accurate, genuine, or objective description of the world, serving as the opposite of falsehood. Kaya sabi dyan, that truth is not relative. Sa ating panahon ngayon, marami nagsasabi na sila yung may hawak ng katotohanan. No? Even without evidence. Maging sa haka-haka or perception, sinasabi nilang yun ang totoo. And even no, na sa kanilang sarili, nagbabase sila kung ano yung damdamin nila, not based on facts, kundi but based on feelings, at sasabihin nila na yun ang totoo. And even yung pananaw sa Panginoon, nadidistort din. Sa ating binasa, no, mapapansin natin doon na maging si Satanas, yung devil, yung tempter, gumagamit din ng salita ng Diyos. Kaya naalala ko si Pastor Ronald no, nung nakaraang Thursday. Kapag ka hindi ka well-versed sa Biblia, sa pagsasalita ng Satan, dahil gumagamit din siya ng mga Bible verse, mapapa-amen ka. Di ba? Mapapa-amen ka kay Satan. Kasi gumagamit din siya ng mga Bible verse kung hindi ka well-versed dun sa mga Bible na ginagamit niya. But of course, sa paggamit niya ng biblical verse, ng salita ng Diyos, of course, dinidistort niya kung ano yung pinaka-meaning. Dinidistort ni Satanas. Iniiba niya yung pinaka-meaning nito. Sa 2 Thessalonians, nagpaalala si Apostle Pablo, sabi diyan, "So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter." Pinapaalala ni Apostle Pablo sa 2 Thessalonians na manatili sila, maging matatag sila doon sa pananampalataya na itinuro nila Apostle Pablo. Itong 2 Thessalonians ay binobomba sila at inaatake no, ng mga katuruan na kesyo wala ng resurrection. Na nagkaroon na ng resurrection at wala nang mauulit. Wala nang pagkabuhay ng mga patay. Kumbaga naiwan na kayo, wala nang mangyayari. Parang yun ang gustong palabasin ng mga bulaang tagapagturo ng mga false teachers. Pero ipinaliwanag ni Apostle Pablo ito. Kaya sabi ni Apostle Pablo, kung hindi babalikan natin yung katotohanan kay Kristo, si Kristo kung hindi siya binuhay na magmuli, wala rin pagkabuhay na magmuli ng mga patay. So itinuturo yun ni Apostle Pablo. At ganun nga na yung katotohanan, dapat kung ano yung katuruan patungkol sa pananampalataya, magtiwala at to stand firm and hold fast to the teachings. Ibig sabihin, yung katotohanan na itinuro nila Apostol Pablo mula sa salita, mula sa kasulatan, referring to the Old Testament books at yung mga tinuturo nila sa Panginoon, mula sa Panginoon, panghawakan nila. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya sila bibiguin. Totoo kung ano yung ipinangaral, totoo kung ano yung sinabi, totoo kung ano yung ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Teaching about the kingdom of God, no? Redemption and salvation through our Lord Jesus, ito yung banal na pamumuhay. Kung paano yung katotohanan din ng ating Panginoon ay
dumaan din sa proseso ng pagiging tao. Nakakatuwang isipin, no, na nakakabilib lang dahil ang Panginoong Kristo, no, nung tinempt siya ni Satan, yung kanyang kalagayan ay ito. No. Satan addressed Jesus' present situation. Ano ba yung present na situation ng ating Panginoon, ni Jesus, nung time na yun? 40 days and 40 nights. Walang kain. Sino yung wala pang kain dito? Isa lang. No? Ang hirap ng walang kain, mamaya makikita nyo. Sinabi doon ng author, in-emphasize ni Matthew, maging ni Luke, sabi diyan, Jesus was hungry. Satan tests Jesus' authority. Sabi niya, throw down yourself. At sasaluhin ka ng mga anghel, iingatan ka. No? Tinetest yung authority ng ating Panginoong Kristo. And also, Satan tempted Jesus' purpose. Ano ba yung layunin ng ating Panginoon? Bakit siya bumaba? Bakit siya dumaan sa proseso ng pagiging tao? Ano yung purpose? Na ang tao ay introduce sa iisa at tunay na Diyos. Dahil yung pananaw ng mga tao, even yung mga Hudyo, even yung mga Israelita, iba-iba na yung pananaw nila sa Diyos. Even yung pagkabuhay na magmuli, hindi na sila nagkakaisa. Even yung practice nila, hindi na sila nagkakaisa. Kaya nais ng ating Panginoong Kristo na i-introduce muli ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, i-introduce muli sa sangkatauhan. Kaya lang gusto ni Satanas, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung sasamba ka sa akin. Nakakabilib lang kasi kahit ganun yung estado, yung kalagayan ng Panginoon for 40 days and 40 nights, hindi siya kumain, still, maliwanag pa rin yung kanyang isipan. Sabi sa James, chapter 1, verse 16 to 18, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be kind of first fruits of all He created. No? Huwag daw tayong ma-deceive, huwag daw tayong paloloko. Dahil lahat ng mabubuti at perpektong kaloob ay galing sa ating Diyos Ama. No? Minsan, yung ating kalagayan dahil nga sa gutom, hindi natin minsan makita at ma-appreciate yung mabubuting bagay na dumarating sa atin. To stand firm on truth, first, we must be on guard. Be on your guard. Ibig sabihin, we must be vigilant about not exposing ourselves to environments that have spiritually negative consequence, no? Maging mapagbantay tayo sa lahat ng nangyayari. Ngayon, dahil sa paglago nga ng tinatawag na knowledge and ideas, nadidiscover na rin at nakakabuo na rin ng iba't ibang perception about sa kanya-kanyang personality o pagkatao. Mas na-highlight na ngayon yung mga emotions. No. Not feelings, but emotions. No? Katulad ng anxiety, depressions. These are emotions na kung saan ay kuminsan ay pinipigilan tayo nito para makapag-act ng normal. Sa verse 3 and 4 ng Matthew,
sabi diyan, matapos yung mag-fast ang ating Panginoon for 40 days and 40 nights, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell the stones to become bread." Sabi ng ating Panginoon Kristo, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi sa pag-aaral sa Harvard, no? Hindi ko sila mga kaklase. Sabi lang, pag-aaral sa Harvard, study shows hungry people tend to interpret situations more negatively or perceive neutral stimuli as unpleasant. No? Sabi ng American Psychological Association, ito yung mga taong gumawa nito, sila yung mga nag-aral sa Harvard. People often report feeling lower satisfaction or pleasure when hungry. Kaya mapapansin ninyo, yung mga taong gutom, minsan mainit ang ulo. Tumabi ka dyan, wala pa akong kain, baka makain kita. Baka ikaw gawin kong tanghalian ngayon, no? O kaya hapunan. Parang ganon. And then, irritable ka, hindi mo maintindihan. Naalala ko noon, nung nagtatrabaho ako, gusto kong mag-diet, no? Kapilang yung tinira ko nung umaga, and then, inutusan na ako sa office, magbangko, ganyan-ganyan, no? So, nagugutom na ako mga bandang alas 2 na. Pumunta ako ng BPI, inaabot ko passbook ng Metrobank. Sabi sa akin ng teller, Sir, bakit po? Sir, passbook po ito ng Metrobank. Kasi parehong pula eh. Passbook po na, ay sorry, balik ulit ako sa sasakyan. Ginawa ko ulit. So parang hindi mo na maintindihan minsan yung pangyayari. No? Parang nagiging limbo na rin yung utak mo. So, kapag ka daw ikaw gutom, kung minsan hindi na maayos yung kaisipan. Alam niyo po ba yung pagkakaiba ng tinatawag na fasting at ng skip meal? No. Sino nag-fast nung nakaraang anniversary natin? Yung sumunod sa panawagan ni Pastor Vince. No? Na lahat tayo ay sumunod naman sa panawagan na yun. Ang pagkakaiba ng fasting at ng skip meal, no, ay ito. Pareho silang hindi kumakain yung fasting. Hindi ka kakain. It's either pipili ka ng program mo, it's after 12 hours or after 24 hours. Sa skip meal, may tinatawag na keto diet, no? Yung no rice or ang tawag dito, low carb. Meron naman tinatawag na OMAD, 1 meal a day. Or meron din naman tinatawag na nag-ship ka into vegetarian diet or yung tinatawag na intermittent, no? Kakain ka ng almusal ngayon, kinabukasan tanghalian naman, sa susunod na araw hapunan naman. No? So cycle, no? Parang intermittent. Both are beneficial, no? Yung fasting at yung diet o yung skip meal, both are beneficial. Minsan sabi nila doon sa fasting, nag-fast sila, pero hindi naman sila nagbasa ng Biblia, hindi naman nila dinivote yung kanilang sarili sa prayer. That is the difference. Kapag ka hindi ka kumakain, you devote yourself, no, sa pagbabasa ng Biblia, devote yourself to prayer, ipinasasakop mo yung sarili mo sa Panginoon, that is fasting. Both are beneficial to the body. But fasting is beneficial not only to the body but also to spiritual life. At kapag nagpa-fast kayo, napakagaling lang, hindi nyo nararamdaman yung gutom. Totoo, subukan po ninyo. Mag-fast kayo. Halimbawa, subukan nyo muna for 24 hours.
Nag-almusal kayo ngayon and then you devote na yourself to prayer, meditation, reading the Word of God. Imbis na manananghalian ka, imbis na kakain ka, imbis na magmemeryenda ka, magbabasa ka ng salita ng Diyos and then magpe-pray ka. Halimbawa, nag-almusal ka na, no? And then 10, nagmemeryenda ka or whatever oras it is, instead na magmeryenda ka ng food or ng anuman, kukunin mo yung Bible mo, magbabasa ka, and then magpe-pray ka. Ganon din tanghalian, ganon din sa hapon, ganon din sa gabi. No? And then kinabukasan ka na. Pero pagkatapos mong mag-fast, huwag kang kakain din kagad ng solid. Okay? Dapat light muna. It's either soup or lugaw. And then magantay ka na naman ng ilang oras bago ka kumain naman ng susunod na meal. Kasi pagka binigla mo yung katawan mo, you cause more harm to your body. Ganon din sa skip meal. No? Yung skip meal, pag hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka nagpray, skip meal lang yon. Pero pag nag-fast ka, yung benefit nito, hindi mo nararamdaman yung gutom. Mas nagiging lighter yung pakiramdam mo. Mas nagiging maliwanag yung pag-iisip mo. At nauunawaan mo yung binabasa mo na para bagang may illustration book siya dyan, no? Na parang may picture, na parang ang nanonood, no? Na pagbabasa ka ng Biblia, parang yung buhay niya nakikita mo, no? Parang nai-imagine mo. Mararanasan niya, napakasarap pag na-experience niyo pag nagpa-fast kayo. Both are beneficial, but fasting is beneficial to the spiritual, no? Parang kumokontra yung tablet na yun. May sinasabi. Both are beneficial. Kaya lang mas maganda yung fasting. Kasi mas nagiging maliwanag. Kaya ang ating Panginoon, nagiging stay alert siya. Kasi fasting yung ginawa niya. Yes, for 40 days and 40 nights. Pero huwag niyong gayahin yung 40 days and 40 nights, no? Ang Panginoon, no food, no water. No. Bibihira lang yung ganon. Sa Biblia, 2 lang silang na-record. Si Moses at si Jesus. Si Apostol Pablo, 3 weeks lang. Or ilang araw lang siya nag-fast, no? Para maunawaan niya. Pero ang Panginoong Kristo at si Moses lang yung nagkaganon. 1 Corinthians 16:13. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. As believers, we have to stay alert, vigilant against temptation. Kapag hindi natin pinasakop yung ating katawan sa Panginoon, nagiging mahina tayo. Pag hindi natin ipinasakop yung ating spiritual life sa Panginoon, nagiging weak tayo. That's why sabi dyan, we have to be always alert and vigilant against temptation, deception, and apathy. Ibig sabihin, pinoprotektahan natin ang ating puso, ang ating isipan, maging yung ating pananampalataya. Nagiging watchful din tayo. Especially sa panahon ngayon na kung saan para bagang all colors are accepted, no? May tinatawag silang inclusivity, no? Kaya nga minsan yung ibang tao, no, pakiramdam nila pusa sila, pakiramdam nila aso sila. Pag nagkasakit naman, tas dinala mo sa veterinary, ayaw naman nila. Pusa ako, meow, meow, meow. Nagkasakit, dinala mo sa veterinary. Ba't dito mo dinala? Pet hospital to ah. Eh di ba pakiramdam mo pusa ka? Ayaw naman nila. So, magulo no? Magulo sila. Believers are urged to be sober-minded and watchful. To avoid being trapped by the enemy, the devil, who is described as prowling lion. Para siyang umaali-aligid, no? Humahanap lang ng pagkakataon para i-devour ka.
Mahal ang gasolina ngayon. Papunta kami rito. Dito kami sa may Katipunan dumaan kasi may dinaanan kami Tandansora. Sa sobrang pagtitipid ng mga driver sa sasakyan, parang ayaw naman na gumalaw. Oo, so parang nakaka-tempt, no? Nakaka-tempt. Pagka nagpandar ka naman, umovertake ka, sasabihin naman sa'yo, wow, yayamanin. Parang baliwala lang yung gas, no? You know, the devil, nandyan siya lagi, naghahanda, nakaabang, kumahanap ng tiyempo. It includes warning to be wary of false teachers, greed and temptation to succumb the worldly pressures. Minsan yung pressure na yan nanggagaling yan sa kaibigan natin, sa pamilya, no? Sabihin sa iyo, okay lang. Ginagawa naman ng iba yan eh. No? Masyado ka namang abnormal, no? It's okay na maging mukha tayong abnormal sa paningin nila. But we are normal in the eyes of God. Amen? Number 2, to stand firm on truth, we have to be steadfast. Ibig sabihin, nagiging matatag ka. No? Kahit nagpipigil ka. Naalala ko na kasi bumabiyahe po ako sa TNVS. Nagpa-fast ako. Pang third day ko na yon, and then meron akong pasahero. Napakagalante. Sabi niya, kuya, daan tayo dyan sa fast food. So dinaan ko siya. Akala ko naman siya lang. So binilhan niya rin ako ng burger at fries. Pero hindi naman siya nakatuck in nung time na yon. Bumili siya, kuya, ito sa'yo, ito sa akin. Tapos kain na ako, kuya. Pagkain niya, pang third day ko ng aking fast. No? Siyempre, medyo kumukulo-kulo na rin yan. Naamoy ko ngayon yung burger, naamoy ko yung fries. Sabi niya, kuya, mauna na akong kumain. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako lang lakas sa temptation na to. Kasi baka makain ko rin to. Makain ko yung fries at saka yung burger. Pero biyaya ng Panginoon, ang ginawa ko nung nakababa na siya, binaba ko siya sa airport, ibinalot ko ng papel, no? Yung brown, no, na paper bag. Ibinalot ko siya at saka ilinayo ko sa akin kasi naaamoy ko eh. So ipinasalubong ko na lang siya. Tingnan niyo kung okay pa. Pero minsan ganon eh, no? We have to be steadfast. Sinusubukan talaga tayo. At sinusubukan tayo, no, katulad nito. Yung Panginoon. Sabi diyan, verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against stone. Sinusubukan yung kanyang authority. Minsan, tayo mga tao, gumagawa tayo minsan, para lang maramdaman natin yung pagkilos ng Panginoon, ilinalagay minsan natin yung ating sarili sa sitwasyon na alanganin. Minsan tinetest natin yung Panginoon eh, di ba? Tinetest natin ang Panginoon. Hunger can cause the brain to misinterpret its eternal state. No? Minsan, pagka nagugutom ka na, parang yung brain mo, yung limbic system, minsan yung emotion mo, parang kino-confuse niya na. At yung emotion mo, nagbibigay ito, nagbibigay ito ng contact uli sa sarili mo para i-confuse naman yung physical na kilos mo. And then, ibabalik ito ng physical sa iyong emotion na kung minsan hindi mo na makontrol. Minsan ginagawa natin yung ating sarili, parang ilinalagay natin minsan sa alanganin para subukan ng Panginoon. Para lang maramdaman natin yung presensya ng Panginoon, parang gusto nating puwersahin siya na kumilos in behalf sa atin.
Mga minamahal, God is God. We cannot influence His mind. Hindi natin siyang pwedeng pabilisin, katulad ng mga pagdadrive ngayon. Nakaka-appreciate kasi yung mga motor, kahit mga motor hindi ka na ino-overtaken. Nag-i-stay din sila sa lane, no? Puro takbong pogi sila lahat ngayon, yung mga nakamotor. Hindi katulad nung mura pa yung gas, ganun-ganun yung mga nakamotor, no? Parang minsan magugulat ka na lang eh. Mapapreno ka, biglang may dumaan sa yung motor. No? Ang nakakatuwa pa naman sa motor, pag in-overtaken ka, mag-i-stay siya sa harapan mo. No? Diba? Ito yung kotse, ito yung motor. Pag overtake, nakaganyan na dyan. No? Ikaw naman nakakotse ka, naka four-wheel ka, nasa 40 yung takbo mo, mapapapreno ka. Minsan gusto natin yung Panginoon, Lord, dali. Gusto nating papagmadaliin ng Panginoon. Gusto natin ang Panginoon na umayon sa facing natin. Yung madaling-madali ka na, naranasan nyo yun, aalis kayo. Ako madalas naranasan ko yun dati. Aalis tayo, 11:00. Nandun ako sa sasakyan, yung mga kasama ko wala pa rin. So medyo may iba na yung emotion mo nun. Minsan ganun yung gusto natin sa Panginoon. Lord, bilis naman, Lord. Lord, need na need ko na to, Lord. Sagutin mo naman yung prayer ko. No? Bilisan mo naman, Lord. No? Again, God is God. We cannot influence His mind. Mas nakikita niya yung kinabukasan. Hindi pa nga tayo pinapanganak, nakita niya na tayo. No? Kailangan nating matutong magtiwala sa mga pamamaraan niya. Iyon yung pinakamahirap na sitwasyon, yung magtiwala. Lalo na kung nakikita mo na parang hindi pabor sa'yo yung nangyayari. No? Parang ang hirap magtiwala. Faith and trust is different thing. Faith, naniniwala ka na mangyayari sa yung mga bagay na yon. But putting yourself doon sa pinaniniwalaan mo is a trust. No? Parang ganito yan. 1990, merong isang Canadian nagtayo ng tali doon sa Niagara Falls. Tumawid siya. Ang daming nanonood. No? Tumatawid siya, pabalik-balik doon sa tali na yon. Sa flying trapeze. Nagbike din siya sa taas na yon, palakpakan yung mga tao. Nagluto siya, nagdala siya ng rice cooker. Sabi niya, do you believe that I can cook here? Yes. Ganyan. Palakpakan yung mga tao na naman. Nag-akyat siya ng one-wheel na bisikleta. No? Nagtitiwala ba kayo na makakatawid ako? Sabi ng mga tao, yes. Kung nagtitiwala kayo, sino gustong mag-volunteer, sumampa sa likod ko? O, walang umiimik, tahimik lahat. Naniniwala sila na kayang gawin yun ng tao na yon, pero hindi sila nagtitiwala na makakaya sila ng tao na yon sa pagtawid. No? Sometimes, ito yung pinakamahirap, yung pagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa Panginoon na ikokontrol niya lahat or He is in control sa lahat ng sitwasyon. Yung minsan ang mahirap. Lalo na kung sanay kang dumiskarte ng sarili mo. Sabi sa James 1:12, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Mapalad daw yung tao na nagtagumpay matapos siyang subukin dahil tatanggap siya ng crown of life. A person who is spiritually grounded, not tossed by trials or false teaching, makikita natin yung pagpapala ng Panginoon. 1
1 Corinthians 15:58, sabi diyan, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Maging steadfast po tayo. Maging matatag tayo sa Panginoon. Ano man yung nangyayari, no? Maging well-versed tayo sa Biblia. Nang sa ganon, ano man yung panloloko ng kaaway sa atin, hindi tayo mauuto. Well, sabi nga dun sa text natin, maging si Satanas gumagamit din ng mga biblical text. Ginagamit niya to distort the idea. Ginagamit ito ni Satanas para iligaw tayo at para ipahamak tayo. To accurately, bilis nagmamadali yung aking presentation. To accurately handle the word of truth, we must not only read the Bible, but we must allow it to become part of us. Its truth should to penetrate our minds and hearts, that it shapes our thinking and our actions. It should so fill our minds that we can detect error when we hear it. No? Sa mga nag-aaral ng theology, kapag may mga idea ng mga bago, alam na nila kung ano yung theology na pinagkukunan nito. Siguro na naririnig nyo na yung mga Calvinism, mga Arminianism, mga progressive theology, yung mga covenant theology. Pagka ito naririnig na nila ng mga theologians, alam na nila kung saan pinaguhugutan. Ganun din sa atin kapag tayo nagbabasa ng Biblia, nauunawaan natin, naiintindihan natin, alam natin kung mali ba ang pag-quote ng Bible na yon. Di ba? Si Satan mismo, sabi ko nga kanina, he uses the scripture for his own purposes, twisting it to sound as though it says something it doesn't say. Sinabi ba ng Panginoon na kapag kumain ka ng prutas na ito, mamamatay ka? O hindi, kasi masarap yung prutas na to. No. Meron pang mga sikat na tao, sabihin nila, ang pagkakilala ko sa Panginoon Diyos ay mapagmahal. God is love. Kaya bakit ako mapapahamak? No? It's true that God is love, but that love teaches us na i-align natin ang ating buhay sa kanyang katotohanan at sa kanyang kalooban. It's true that God is love and He died for us. Pero hinihingi niya rin na ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. It's true that God is love. Pero ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kalikuan. That's why tinuturuan tayo nito na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Point number 3. Sabi dyan, be on your guard, be steadfast, then be courageous. Again, sabi dyan sa verse 8, 9, 10, and 11 ng Matthew. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him and the angel came and attended him. Narinig niyo na ba na wala namang masama kung susubukan mo? Okay lang naman lahat eh. No? Wala namang mawawala sa'yo pag sinubukan mo. It's a wrong concept. Misleading. Actually, kapag sinubukan mo yung isang maling bagay, mapapahamak ka. Mas malaki ang mawawala sa'yo.
Actually, pag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa iyo, mas malaki ang mawawala sa iyo, mas mapapahamak ka. Maraming studies ngayon yung lumalabas. No. Yung mga successful people na walang pagkakilala sa Diyos, tinatanong nila kung ano yung fulfillment na nararamdaman nila. Sabi dun sa mga non-Christians, no, walang pagkakilala sa Diyos, hindi pa nila nakakamtan yung pinakagusto nila. Still empty pa rin para sa kanila. Even though successful na sila, they have everything. Yung mga tao naman na mga Christians, na mga nagsusupport sa missions, na ginagamit nila yung kanilang mga financial para matugunan yung pangangailangan ng pagmimisyon sa mundo, mga successful sila, tinanong sila, ano yung fulfilling part na ginagawa ninyo sa inyong business? Sabi niya, hindi sa business yung fulfilling part, kundi maging bahagi yung aking business na mag-support doon sa mission para mapalago pa, para magampanan pa ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yun yung kanilang fulfillment, na magamit sila ng Panginoon, maging bahagi sila sa isang mission na gawain, activity, para mapalago at maipalaganap pa ang salita ng Diyos at makapagturo pa sa katotohanan ng Diyos. Si Satanas, dinidistort niya yung idea na kung saan gusto tayong paniwalain na walang impyerno, na lahat ng tao ay pupunta sa langit. No? That's why marami kayong mababasa na happy birthday in heaven. Wow, no? Cause of death, nanlaban sa mga pulis. Ang gulo, no? Happy birthday in heaven. Tapos tinignan mo yung background, problema ng lipunan. No? Meron naman mababait. Kaya lang 2 beses lang, no, nakapasok ng simbahan nung bininyagan siya at nung ikinasal. Walang pagkakilala sa Panginoon. Sa Ephesians 6:10, sabi diyan, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sabi diyan, put on the armor of God. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sword of the Spirit, shield of faith, feet of peace. Therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Isuot daw natin yan, yung armor of God. Ngayon bago na di ba? Iba na ngayon. Puro bulletproof na. Tsaka nakamask na kailangan. Kasi meron ng mga, alam mo yon yung mga gas na, no? Pero, this is about how we stand firm on truth. Sabi nga ni Apostle Pablo, don't be a carnal Christian. Ano yung carnal? Ito yung mga taong nagsasabi silang mananampalataya sila, may relasyon sila kay Kristo, and yet, hindi naman nakikita ang bunga at kapangyarihan ng pananampalataya sa buhay nila. Sabi ni Pastor Jasser, no, yung 4 steps of salvation, no? Totoo po 'yun. The more
na tinitira ka ni Satanas, sinasabi na, wala ka ng pag-asa, nakagawa ka na naman ng mali, palpak ka talaga. The more na tinitira ka ni Satanas, isipin mo, you are in the right track. Kasi baka sabihin natin, wala namang struggle sa akin sa faith eh. Ang sabi ni Pastor Ronald, kaya hindi ka nag-struggle kasi kabahadi-bahadi mo si Taning. Kabarkada mo si Satanas, kaya walang struggle. Pero pag hindi mo siya kaibigan, may struggle. Itetempt ka niya, tutuksuin ka niya. Key truth, kaya sabi doon, don't be carnal. No? Key truth, stand firm on truth. Sorry, walang hub yung una. No? We have to be on guard always. We have to be steadfast. We have to be courageous. Sa panahon ngayon, yung knowledge, yung idea, just around the corner, one click away, dinidistort ni Satanas. So we have to be on our guard always. Nasa Bible ba to? Yes, ito ba yung tama na sinasabi sa Biblia? You have to be steadfast. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos. We have to be courageous. I-share natin yung ating faith. I-share natin yung ating pananampalataya. Do not just know the truth, live it. Obedience to God's commandment is crucial to standing firm. Actively combat fear, doubt, and discouragement by choosing to think God's thought rather than dwelling on negative circumstances. And then use prayer for strength and intercession and praise to renew your focus on God's sovereignty. Stand firm by refusing to dilute, labnawin yung biblical beliefs to fit in with culture or avoid opposition even if it means standing alone. Tandaan natin, mga minamahal, okay lang na hindi tayo maging relevant sa mundo. Basta sa Panginoon, relevant tayo. Okay lang. Ayawan ka man ng mundo dahil sa standard mo sa Panginoon. Basta niyayakap at minamahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Ay. Nakalimutan kong pindutin. Manalangin po tayo. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na to, sa mga katotohanan na inilahad mo sa amin, how we can stand firm on truth. Mga katotohanan nagmumula sa inyo. Help us to be on our guard always and to be steadfast and to be courageous, Panginoon. Maipamuhay yung mga katotohanan mo, maipakita din sa buhay namin ang katotohanan mo, O Diyos. Hindi lamang kami nabubuhay sa mga bagay o sa pagkain naming ini-intake, kundi nabubuhay kami sa bawat salita na namumutawi sa inyo, O Diyos. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.